Nang makita ni Sisa ang dugong umaago sa noo ni Basilio'y halos napahiyaw si Sisa. Anak ko! Ipinakiusap ni Basilio na huwag sabihin ng ina ang sanhi ng pagkakasugat niya. Malungkot na isinalaysay ni Basilio sa ina na ang kapatid ay pinagbintangang nagnakaw ng ilang onsang ginto. Napaiyak ang mag-ina. Inakala niya na ito'y pang-aapi sa kanila dahil sa sila'y dukha. Pagkatapos ng sandaling pananahimik ay inalok kumain ni Sisa ang kanyang anak. Tumangging kumain si Basilio at humingi na lamang ng isang basong tubig. Nang mabatid ni Basilio na dumating ang kanyang amay, siniyasat ang mukha at kamay ng kanyang ina. Nanalangin si Basilio at nahigang kasiping ng kanyang ina. Nanaginip si Basilio na pinapalo si Crispin ng kura ng malaking yantok sa tulong ng sakristan mayor. Nang wala nang magawang paraan si Crispin upang ipagtanggol ang sarili, ay sinugod ang kura. Sa gayoy kumuha ng tungkod ang sakristan mayor at binigyan si Crispin ng isang mariing palo sa ulo na ikinalugmok nito hanggang mawalan ng malay. Umiiyak si Basilio nang gisingin ni Sisa. Sinabi ni Basilio na napanaginipan niya ang isang bukiring mabulaklak, mga babae at batang may sunong na uhay ng palay at iba pang hindi niya matandaan. Ipinagtapat niya na hindi na niya ibig pang magsakristan. Maraming balak si Basilio at sa tagal ng kanilang pag-uusap ay muling inantok. Napaluha si Sisa dahil sa hindi man lang pagkakabanggit ng anak sa kanyang ama. Nang makatapos magmisa si Padre Salvi, napansin ng lahat na matamlay siya at inakalang may sakit. Walang imik siyang umakyat sa kumbento. Naraanan niya ang ilang manong at manang na nangag-uunahan sa paghalik sa kanyang kamay. Ngunit hindi niya pinansin ang mga ito, bagkus ay pinagpakitaan ng pagkayamot. Si Manang Juana ang nagpasimula ng usapan at pagpapalaluan tungkol sa plenarya. Sinansala siya ni Manang Rufa at sinabi nito na isang plenarya lamang ay sapat na upang makahango ng isang kaluluwa sa purgatorio. Isang manong ang sumali sa usapan at ipinagpalalo ang pagtatapon niya ng indulhensya na halos natamo niya kahit na natutulog. Napag-usapan kung sino ang nais ng mga manong at manang na magsermon sa kapistahan ng bayan. Sa gitna ng pagtatalo ay dumating si Sisa na sunong-sunong ang isang bakol. Matapos magbigay galang, tuloy-tuloy nang pumanhik si Sisa sa kumbento. Kinakabahan si Sisa habang umaakyat ng hagdanan. Iniisip niya kung ano ang sasabihin sa kura upang maipagtanggol ang kanyang anak at mapaglubag ang galit ng pari. Malugod niyang binati ang dinatnang utusan at sakristan, ngunit hindi naman siya nito pinansin. Gayon din, ang tagapagluto'y nagpakita sa kanya ng panlalamig. Maingat niyang iniayos sa isang hapag ang kanyang dalang sariwang gulay. Maari bang makausap ang pari? May sakit. Si Crispin po ba ay nasa sakristiya? Si Crispin? Nasa inyong bahay. Huwag na ninyong ipagkaila. Si Basilio ang nasa amin, ngunit si Crispin ay naiwan dito. Ipig ko sana makausap ang aking anak. Totoo ngang naiwan dito. Ngunit nagtanan matapos makapagnakaw ng maraming bagay. Iniutos sa akin ng kura na ipagbigay alam ko sa Guardia Civil, kaya't marahil ay naparoon na sa inyo upang hanapin ang mga bata. Hindi nakapagsalita si Sisa sa narinig. Mabuting asawa kayo at masasama ang inyong anak tulad ng kanilang ama. Ang maliit ay magiging masahol pa sa ama. Napaupo sa isang bangko at humagulgol ng iyak si Sisa sa paratang sa anak. Kinailangang ipagtulakan pa si Sisa bago napababa sa hagdanan. Pinakpan ng pamindong ang mukha at pinigil ang paghitbit. Matuling lumayo na waring may nais gawin. Ang laway parang hindi nabalino ng nakaraang malakas na bagyo.
Mula sa isang gulod ay may dalawang lalaking nakaluksa at walang imik na nagmamasid sa tubig. Ang isa'y si Ibarra at ang pangalaway ang guro.